disorderly conduct o hindi maayos na ugali. Ito ang inihaing reklamo sa Senate Committee on Ethics laban kay Senate Deputy Majority Leader Risa Hontiveros. Personal itong inihain sa Senado ng mga abogadong sina dating Congressman Jacinto Jing Paras, Manuel Luna at Ferdinand Topacio na ngayon Deputy Spokesman ng PDP laban. Paliwanag ni Attorney Paras, hindi issue dito kung maniniwala sila o hindi, kundi dapat anya itong imbestigahan ng Senado. So, siguro kayong mga media na narinig nyo na yung statement noong si alias Rene. No? Itong si alias Rene, nagsabi siya na binayaran daw siya ng 1 million ni Senator Risa Hontiveros through her underlings to testify. Prior to that, nag-testify siya kasi she was asked to testify with some consideration. Ayon naman kay Attorney Topacio, hindi na ito bago kay Senador Hontiveros dahil lagi siyang nakakatakas sa matagal ng panahon. Nag-umpisa pa, partner, di ba yung kay Kian? Yes. Na kinuha niya yung mga witnesses, nagpatulong sa amin yung magulang para kunin yung mga minor na kinuha ni Senator Hontiveros. Pangalawa yung sa Farmally. Nag-testify, may affidavit yung mga witnesses sa Farmally na binayaran daw sila para mag-testify falsely against Farmally executives. Pangatlo, yun na ngang kay Murillo. So pattern na po ito eh. Someone has to tell her, stop, hindi na tama ito. Ngunit ayon kay Senador Hontiveros, panatag siyang harapin ang anumang detalye ng kanilang reklamo dahil hindi naman anya siya ang guilty sa witness tampering. Recycled lies, harassment, ano pa nga ba? Ako naman ay buong loob kong haharapin yung complaint nila once na mabasa ko. Kompleto rin po kami ng resibo tungkol sa lahat ng mga witnesses o whistleblowers na lumapit sa opisina ko o lumapit sa aming komite sa alinmang investigasyon. Batay sa Article 6, Section 16, Paragraph 3 ng 1987 Philippine Constitution, may kapangyarihan ang bawat kapulungan ng Kongreso na alamin ang sariling rules ng proceedings. Dahil sa disorderly behavior, kung sasang-ayon ng 2/3 ng members nito, ay maaaring patawan ng mga miyembro ng suspensyon na di lalagpas ng 60 araw o di kaya ay pagkakatiwalag sa institusyon. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.